Good morning po, good afternoon, good evening. Welcome sa channel ko po, Tito Noise Vlogs. I hope nasa mabuti po kayong kalagayan mga kababayan ko. Yung nasa kaliwa nyo po is CEO yan ng Milo Philippines. Shed Kwasin mga kababayan ko. Hindi ko lang kung anong nationality niya. And then ito si Carlos Yulo mga kababayan ko. Siyempre, the Golden Boy. Two-time Paris Olympics medalist mga kababayan ko. Kasi mga kababayan ko, yung mga nakaraan taon, yung nagko-compete pa si Carlos Yulo sa mga international sa gymnastic mga kababayan ko. Siya po yung ambassador model ng Milo. Siya yung syempre endorser siya in short, mga titos, mga titas. Di ba ang nangyari yung nakamit niya yung tagumpay na nakakuha siya ng 2 gintong medalya, nagkaroon ng problema yung nanay niya at saka siya. At idamay na natin yung girlfriend niya, yung Chloe. Sino ba yun? Kasi yung Chloe, nakalimutan ko apelido nun. Mga kababayan ko, kasi tayo itaas nga rito kung sino hindi makananay. Itaas ang kamay kung sino hindi makananay. Ay, wala nagtaas. Mga kababayan ko, ang hinahanap po ng Milo ay yung makananay. Sino ba ang nag-grocery sa atin sa pamilya? Sagot? Ang mga nanay din mga kababayan ko. Ang sabi ng ng CEO ngayon, nababasa niyo naman, ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nakabatay sa mga medalya o sa mga natamong premyo, kundi sa mas mahalagang aspeto tulad ng pagpapakumbaba, utang na loob at pagiging mabuting tao. Tama naman mga kababayan ko. Kasi may mga iba tayong mga kababayan, may mga anak dyan na napaka-ingrato mga kababayan ko. Ito, alam nyo ba mga kababayan ko, ang sinabi ni Chloe naman, parang pinatamaan niya ang Milo mga tito sa mga titas. May siguro pinatamaan niya na nga niya mga kababayan ko. Alam nyo ba sabi ni ni Chloe mga kababayan ko? Kasi laki kasi ibang bansa ito si Chloe. Maybe may intindi natin pero hindi ako sang-ayon din mga kababayan ko. Ang sabi nga mga kababayan ko, gustong-gusto ko pong mawala na ang utang na loob. Ibig sabihin nun, utang na loob. Sabi niya, ayaw na raw niya. Culture dito sa Pilipinas dahil sobrang toxic pa nito. Okay ka rin, talagang di umano'y ingrata ka. Hindi po porket ipinagbuntis ka ng 9 na buwan, pinakain, pinag-aral at pinagtapos ay obligasyon mo nang agad tumanaw ng utang na loob sa parents mo. Oh my God. Responsibilidad po ng mga magulang ito. May sariling buhay po ang anak at dapat hayaan siyang magbuo ng sarili niyang future na hindi na kayo nakikialam. Ganito po ang kinalakihan ko sa Australia at sana maging normal na din ito dito sa Pinas. I disagree. Pero nabubulol ako. On the other hand mga kababayan ko, siyempre naman magiging independent din tayo. Pero dito sa Pilipinas, mga kababayan ko, ultimo ang lola nakatira pa sa bahay. Ang mga tiyuin, minsan, mga nakatira pa, mga titos, mga titas. Di ba? Kami nga hindi lang nagbukod yung mga kapatid ko, dito pa rin kami. Siyempre, mga nag-asawa na. Pero yung utang na loob, mga kababayan ko, hindi naman siguro yung parang lang, i-honor mo lang yung ginawa ng magulang sa'yo, mga kababayan ko. Yun lang, i-honor mo. Gratitude lang. Hindi naman ikaw lahat ang gagastos dito. Kunyari, ako yung breadwinner. Tapos may kapatid ako rito mga 5, mga walang trabaho. Ay, ako ba yung magagastos sa kanila? O di syempre, maghanap sila ng paraan para kumita mga babayan ko. Pero about sa magulang mga babayan ko, kung wala ang mga nanay natin, wala tayo at wala ako rito ngayon sa vlog kong nito. Kung wala ang nanay ko at saka tatay ko. So, nawalan si Carlos Yulo ng malaking halaga. I don't know kung magkanong talent niya rito sa Milo. Matagal na I guess 4 to 5 million mga kababayan ko. Ang kinuha na lang nila mga kababayan ko, alam niyo kung sino?
si EJ Obiena mga kababayan ko. Kasi siya po yung family oriented po si EJ Obiena. Hindi po siya ang tawag dito, hindi siya sutil na anak mga kababayan ko. Kaya yun ang kinuha. O si EJ Obiena, wala siyang medalya nakuha sa Paris Olympic pero may respeto siya sa magulang. Nirerespeto niya yung mga mga magulang ni EJ Obiena kaya siya yung kinuha mga kababayan ko. Ano hindi ko alam kung bakit ano bang meron to si Chloe sorry po I respect mga babae pero ano bang meron si Chloe Carlos Yulo with all due respect naman nagkawindang-winda ang pamilya yun dahil dyan sa babaeng yan. Wow, maraming isda sa dagat Carlos Yulo, makakatagpo ka rin na makakaintindi na maintindihan mo kung bakit talagang ang magulang ay dapat mahalin. Huwag i-disrespect mga kababayan ko. Bakit kaya ganyan? Iba naman ang kultura mo, Miss Chloe naman. Iba naman ang kultura mo, yan. Sa halip na ito, yung mga kababayan ko, naglalaman ng mas malalim na mensahe na may kinalaman sa karakter at reputasyon. Yung reputasyon ng isang modelo, mga kababayan ko. Parang lumabas yung ugali nga ni Carlos Yulo, sorry for the word na, yung parang naging hindi mo ginalang yung magulang mo. Although talaga may mga magulang na pabaya, mga magulang mo pa rin yan, Carlos Yulo. Kaya may panahon pa para magbago ka, mag heart to kayo. Huwag mo isasama ngayon si Chloe. Baka siya yung toxic, hindi yung sinasabi yung utang na loob mga kababayan ko. Lahat ng mga Pilipino, siguro 90% sa atin, tumatanaw ng utang na loob sa mga magulang natin. Di ba? Ewan ko lang si Chloe kasi laking Australia daw siya. Sa bagay, sa Amerika, pag 18 ka na, baka yung iba ron, mga nagdidiman, magbukod ka na. Sa Amerika po, iba sa atin kasi, iba ang kultura natin mga kababayan. Kaya, natin, parang kalakaran na natin yan, ang tawag dito, tradition na talagang magkaroon tayo ng utang na loob sa ating mga ating mga magulang. Sorry po, nabubulol-bulol ako Ganun na lang po mga babayan ko, hindi natin mapapantayan ang pagmamahal ng ating mga magulang. 'Di ba? Sa ibang bansa nga minsan dinadali yung mga anak nila dahil di raw nila kaya. Tayo, alam niyo ang nanay at tatay ko. Ang tatay ko nga naging security guard yan sa Malacanang. Ang nanay ko naging insurance agent. Napagtapos kami lahat. Yung isa lang ang hindi nakapagtapos pero yung hindi nakapagtapos, yun ang well-off. 'Di ba? Destiny nga yan mga kababayan ko Kaya kay Carlos Yulo, medyo ilang taon ka na? 25 anyos ka na o 24. May panahon pa. At kay Chloe naman, sorry for the word, huwag kang makikialam sa pamilya ni Carlos Yulo. Unless talaga, kung ikaw ay asawa ni Carlos Yulo. Yun lang, di ba? Shoutout sa mga kaibigan ko dyan, Sino ba siya shoutout ko? Alam niyo, hindi pa nagagawa listahan ko. Basta lahat kayo, mahal ko kayo. I love you all. Don't forget to like and subscribe. Hit the bell notification para ma-update kayo sa aking mga video. Salamat po at mag-iingat po kayo. Shout out to everyone. Bye!